Ay, magandang araw kapatid at muli tayo ay magkaroon ng napaka-short na devotion ngayong araw na ito. Nawa ay samahan tayo ng ating Panginoon sa ating pagtalakay ng ating pag-uusapang devotion o ng kanyang salita ngayong araw na ito, no? So, if you have your Bibles with you, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Amos or Amos chapter 8 verse 1 to 3. Sabi dito sa English version, I had another vision from the sovereign Lord, and it I saw a basket of fruit. The Lord asked, Amos, do you see a basket of fruit? I answered, the Lord said to me, the end has come for my people Israel. I will not change my mind again about punishing them. On that day, the songs in the place will become cries of mourning. There will be dead bodies everywhere. They will be cast out in silence. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Dalangin ko po na samahan po ninyo kami sa amin pong devotion ngayong araw na ito. Mangusap ka po sa amin sa pamamagitan po ng mga salita mong ito. Let your word ang magkaroon ng strike, Lord, sa aming puso. I-correct mo kami sa pamamagitan ng mga salita mo. At sa mga oras na ito, kung may kailangan kang iayos, Lord, kung may kailangan na alisin, Lord, sa pamamagitan ng mga salita mo, Lord, correct us, Lord. Rebuke us, Lord, through your word. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. So, ano ba ang personal? Ano ba ang gustong iparating ng Amos 8 verse 1 hanggang 3? Anong gustong iparating? Ang gustong iparating, gumawa po ako ng ilang puntos, mga kapatid. So, narito po ang 5 puntos na akin pong ginawa. So, unang punto, anong gustong iparating ng Amos? Number 1 is pananawagan o panawagan sa pagsisisi. Why? Ang simbolo ng hinog na bunga ay nagpapakita na ang panahon ng Israel para magbago ay lumipas na. Sila ay hinog na para sa hatol. Sila ay hinog na para sa hatol. Ito ay paalala na habang may pagkakataon pa tayo magsisi sa ating mga kasalanan, ay lumapit sa Diyos. Sabi dito, ano yung sinabi? A basket of fruit. Tinanong ng Diyos, ng Panginoon si Amos, Amos, anong nakikita mo? Sumagot siya, a basket of fruit. Punong-puno ng prutas, basket. At sinabi ng Panginoon kay Amos, the end has come for my people Israel. Hindi na ito ang panahon, 'di ba? The end has come for my people Israel. I will not change my mind again about punishing them. On that day, the songs in the place will become cries of mourning. Ibig sabihin ito, ang Diyos ay nagpauna na noong una pa na nagpapahiwatig, anong tawag dito? Nagpapaalala ang Diyos. At maraming mga propeta na ang sinugo ng Diyos sa bayang Israel para sinasabi ng mga propetang ito, ng mga lingkod ng Diyos sa kanila, ng pagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, talikuran ito. Pero hindi sila nakikinig. Kaya sinabi ng Diyos kay propeta Amos, Amos, do you see a basket of fruit? Ibig sabihin nito, the Lord said to me, the end has come for my people Israel. The end has come for my people Israel. I will not change my mind again about punishing them. On that day, the songs in the place will become cries of mourning. Napakalungkot. Kaya ang simbolo ng basket o full of basket na ito, ang gustong iparating ng mensahe ay ang panawagan ng pagsisisi. Ang simbolo ng hinog na bunga ay nagpapakita na ang panahon ng Israel para magbago ay lumipas na. Aba, nag-aantay ang Diyos sa kanila para magbago. Sila ay hinog na para sa hatol.
sila ay hinugna para sa hatol. Ito ay paalala na habang may pagkakataon pa, dapat na tayong magsisi sa ating mga kasalanan at lumapit tayo sa Diyos. Tanong, mayroon ba tayong mga bagay na kailangang itama sa ating mga buhay bago mahuli ang lahat? Mayroon bang kailangang itama ang Diyos sa buhay ko? Mayroon bang kailangang itama ang Diyos sa buhay mo? Sa buhay natin, bago mahuli ang lahat. Ano yun? Ikaw lang ang nakakaalam yan at ang Diyos. And we need to settle it now. Kailangan natin itong isettle na ngayon. Ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod. Kundi ngayon po. Pangalawang punto. Pagpapahalaga saan sa katarungan. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. He is the God of justice. Galit siya sa kawalang katarungan at pang-aapi. Galit ang Diyos sa kawalang katarungan at pang-aapi. Ang mensahe ay nagpapaalala sa atin na maging makatarungan sa ating pakikitungo sa iba, lalo na sa mga mahihina at nangangailangan. Ang justice system ng bayang ito, ng bansang ito, ay napakahina. Kung sino ang may pera, sila ang nagwawagi. Kung sino ang walang kasalanan, sila ang nakakulong sa bilangguan. Kung sino ang nasa tama, sila ang nagiging mali. Kung sino ang nagsasalita ng katotohanan, sila ang ginagawang sinungaling. Kaya, ang paalala ng Amos sa atin ngayon ay maging mapagpahalaga tayo sa katarungan, sa justice. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng katarungan. At kilala natin na ang Diyos ay Diyos anong tawag dito? He is a gracious God, merciful God, yes. But He is the God of justice. At isa sa attribute niya ay ang pagiging Diyos na makatarungan. Diyos na makatarungan. At galit siya sa kawalang katarungan at mga pang-aapi. Ngayon, ang tanong, ako ba, ikaw ba, o tayo ba ay makatarungan sa ating mga kilos at pakikitungo sa ating kapwa? Meron ba tayo na sinasabihan na or nagiging bias tayo sa paghatol? O kaya naman ay hindi tayo makatarungan sa ating mga paghatol? Sine-check ba natin side by side ang mga ito? Pangatlong punto, pagsuri sa pagsamba. Ang hiyawan sa templo ay nabanggit sa talata ay nagpapakita na kahit ang panlabas na pagsamba ay walang kabuluhan kung ang puso ay malayo sa Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi mahalaga ang ginagawa natin na pagsamba. Yung mga pag-iingay. Pero ang mahalaga, ang tinitingnan kasi ng Diyos sa atin ay ang puso natin. And then, ang hiyawan sa templo na binanggit sa talata ay nagpapakita na kahit ang panlabas na pagsamba ay walang kabuluhan kung ang puso ay malayo sa Diyos. Merong sa talata sa Biblia na pinupuri nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi, pero ang kanilang mga puso ay malayo. Hindi ko na kung saan sa yun,
sa talata, pero iyon ang gustong sabihin ng verse na yon, na ang kanilang mga pagsamba ay nagmumula sa kanilang mga labi, pero ang kanilang mga puso ay malayo. Ano pa? Ito ay paalala sa atin na ang pagsamba ay hindi lamang nakikita sa ritual, kundi sa buhay na nanaayon o naayon sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, ang atin bang pagsamba ay totoo at nagmumula ba sa ating mga puso? Yung ating bang pagsamba ay nagmumula ba? O totoo ba ito at nagmumula sa ating mga puso? O ito'y kapaimbabawan lamang lahat? O nagmumula lang ito sa ganda ng tinig natin, nagmumula ito sa ganda ng sinasabi ng bibig natin, pero inside o sa loob, kaloob-looban ng ating mga puso, tunay ba na ang puso natin ay sumasamba, yumuyuko sa harapan ng Panginoon? Pangapat, babala sa kaligtasan. Ang mensahe ng hatol sa Amos 8 verse 1 to 3 ay maaring magdulot ng takot, ngunit ito rin ay paalala ng awa ng Diyos. Ang babala ay palaging binibigay upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong magbalik loob. Ang warning ay hindi pananakot. Ang pagpapaalala ay hindi isang pananakot. Hindi po. Kapag meron kang kaibigan na palagi kang pinapaalalahanan, pastor mo, leader mo, o kung sino man na malapit sa iyo at lagi kang pinapaalalahanan, lagi kang winawarningan, o kapatid na nami-misalign ka, ito ay hindi pananakot sa atin. Ito ay tanda ng biyaya o awa ng Diyos para bigyan tayo ng pagkakataon na magsisi at lumapit sa Diyos. Hindi siya yung way na pag pinalalahanan ka, ilalayo ka na, aalis ka na. Hindi. Paalala yan ng Diyos para tayo ay magbalik loob sa Kanya ulit. Ngayon, tanong, paano ko tinatanggap ang babala o ang paalala ng Diyos sa akin? Tinutugunan ko ba ito ng may pagsunod? Pag merong nagpaalala sa atin, kapatid, tinatanggap ba natin na ito ng may pagpapakumbaba sa ating puso? Tinutugunan ba natin ito ng may pagsunod? O hindi? Nagpapakumbaba pa tayo. Panglima, paghahanda sa panahon ng Diyos. Ang hinog na bunga ay nagpapakita na may itinakdang panahon ang Diyos para sa lahat. Pagpapala man ito, biyaya o hatol, hindi natin dapat sayangin ang pagkakataon na lumakad sa kalooban niya. May takdang panahon ang lahat ng bagay. In every season ng buhay natin ay mayroong takdang panahon ng pagtatapos. May ending. Sa bawat pelikula, mayroong ending. Sa bawat programa ay mayroong ending. Ganun din ang buhay natin na mayroon ding ending. At ang tanong, paano natin ginagamit ang oras at biyaya na ibinigay o ibinibigay ng Diyos sa atin? Paano natin ginagamit ang oras na ito? Paano natin ginagamit ito? Ginagamit ba natin ito ayon sa kalooban ng Panginoon o ginagamit natin ito ayon sa sarili nating mga kalooban? Kapatid, kaibigan, ang talatang ito ay paalala sa atin. Paalala ng ng kabanalan at hustisya
ng Diyos at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa na namumuhay ng mayroong kabanalan at katapatan sa Kanya. Mahirap ang mga bagay na ito na lakaran. Pero kapag sinubukan nating hakbangan kasama ang Diyos sa bawat paghakbang, makakaasa kang sasamahan ka ng Diyos hanggang dulo ng iyong laban, hanggang dulo ng ating mga laban. Tapat ang Diyos at kailanman hindi siya nagsinungaling at magsisinungaling sa atin. Kaya sa mga oras na ito, kapatid, kaibigan, paalala ng Diyos sa atin na isuko natin sa Panginoon ang bawat buhay natin, ang bawat puso natin sa Kanya. At ito yung panahon para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Sige po, tayo ay pansamantalang manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin sa oras dito. Dalangin ko na patuloy kang magkaroon ng pangungusap sa amin personal sa pamamagitan ng mga inaral namin sa araw na ito. Pinagsisisihan namin ang lahat ng mga kasalanang nagawa namin. Linisin po ninyo kami, patawarin po ninyo kami, at tulungan po ninyo kaming makalakad sa iyong kalooban. Biyayaan po ninyo kami upang mas makasunod kami sa kalooban po ninyo. Mahirap, Panginoon, ang mga bagay na ito, pero sa pamamagitan ng iyong biyaya, ito ay aming malalakaran. Panginoong Hesus, Ikaw ang tanging lakas namin. Panginoong Hesus, Ikaw ang tanging pag-asa namin. Kaya sa inyo kami nagtitiwala. Sa inyo namin inilalagay ang buong pagtitiwala at pananampalataya namin. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat sa bawat isa. Pagpalain tayo ng ating Diyos. To God be all the glory.